Hello mga ka-legit Daver Cards, another updates, trending na trending po ito ngayon. Ang itinago nga di umano anak ni Francis M. Ano nga ba ang naging reaksyon ni Miss Francine or Miss Maxine Magalona at ang kanyang ina sa issue nito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, legit Daver Cards at ang lahat ng patuloy na nanonood, sumusubaybay araw-araw po sa ating pong mga updates dahil talaga namang malapit-lapit na po yung ating pong ipinakaantay. So, ang pinakakailangan lang natin gawin mag-antay at maging matyaga. Panoorin po natin ang isyong ito, May dala-dala sila na memorabilia. Sabi nila may pirma ni Francis M. na excite to receive Bostoyo kasi idol niya, si Francis M. O tapos nilabas niya yung pong shirt ni Francis M. na nasuot daw at meron siyang kwento daw na nakakabit doon sa jersey na yon. Okay? At na-curious si Bostoyo, tinanong at doon na po niya ni-reveal na sila po ay nagkarelasyon daw ni Francis M. at yung kanilang relasyon ay nagbunga ng anak. Yung pong kasama niya na si Francesca, Gail Francesca, si Francis M. pa daw ang nag-isip ng pangalan na yon, ay anak ni Francis M. Okay, so syempre, si Bostoyo nagulat din, di ba? Hindi niya akalain na ganon. Pero yun nga, napakalaking issue po kasi syempre alam natin si Francis M. ay may asawa, may mga anak, maraming mga anak. Diba? May pamilya si Francis M. So, malaking balita po na nung mag-reveal, ito po, na meron po siyang anak po, dito daw kay Abigail. Okay? So, ayun, kunento niya, yun daw jersey na yun. Binigay sa kanya ni Francis M. Sabi, kapag nalulungkot ka, tignan mo to, maaalala mo ko. O, tapos after a few days, doon po nila nalaman na diagnose si Francis M. na meron ng sakit, yung cancer. Diba? So, memorable po sa kanya yung jersey na yon. At after po nun, isang beses lang yata nakita ni Francis M. yung baby, nung 2 months old. Tapos hindi na sila nakita ulit. So, parang ganun po yung nangyari. So, sabi naman itong si Abigail, 15 years. Hindi ako nagsalita, wala kayong narinig sa akin. Pero gusto lang daw niyang ipaalam na we exist. Na may anak si Francis M. na si Francesca. Si Francesca, umakanta rin, nagra-rap din, nagdo-drawing din, nagpe-painting. So, talented yung babae, namana daw mula kay Francis M. Tapos, marami nagsasabi ng mga viewers na kamukha daw talaga. Yung mata daw ay kikong-kiko. Yun po yung aking nababasa. Okay, so marami pong mga comments na naglabasan. May mga iba sinasabi, bakit dilabas nyo pa yan? Nanahimik na yung tao. Diba? Matagal nang patay si Francis M. Bakit pa kailangang ilabas na ganyan na meron siyang anak sa labas? Diba? Pero ang punto nga naman, nasabi nga naman ng iba, na lumanak yung bata. And kailan pa nila sasabihin yan? Kailan pa sila lalantad, di ba? Itatago lang ba nila forever? Yan hindi, yan yung pagkatao ng bata eh. Di ba? May ibang nagsasabi naman, ipa-DNA daw to make sure. O yun. Pero sa akin, that is personal matter eh. Sa kanila yan eh. Sa akin nga, kung totoo namang anak nga, I guess, karapatan naman nga nilang karapatan nga naman nilang ikwento yung kanilang istorya. Okay? Tapos na naman yan. Sa akin nga, sa Philippine showbiz, normal naman yan. Na nagkakaroon ng relasyon, nagkakaroon ng outside of marriage. Diba? Hindi na bago yan. Hindi na bago yan sa Philippine showbiz. Diba? At itong mga artista naman ay mga normal na tao din yan. Diba? Nai-inlove, nadadapa, nagkakamali. Hindi natin alam kung ano yung totoong nangyari during their marriage at that time eh. We have no idea eh. That is between them. So, mahirap talagang mag-judge sa ngayon. O tapos yung jersey tsaka yung may mga pirma na benta niya kay Bostoyo ng ₱250,000. Okay? So, yung iba sinasabi, bakit niya kailangang ibenta yung mga jersey? May bilin si Francis M. na pag maalala mo ko pag nakita mo yan. Pero yun nga,
Siyempre, yung pera na yan, pupunta din naman yan sa pag-college nung anak niya. Di ba? Nung anak niya daw. Diba? So, doon din naman napupunta sa bata. So, I guess, ayan, ganun talaga. Siyempre, lumalaki yung bata, kailangan na magkuleyo. Baka malaki matutulong nung kalahating milyon para doon. Oo, sa akin, talagang medyo masalimot na issue ito. Pero yun nga, siguro, kasi kung titingnan mo yung mga pictures nila, mukhang may relasyon talaga. O tapos yung date, tama lahat. Diba kung kailan na-diagnose si Francis M., tama lahat yung mga taon yung mga date Tapos yung bata pa, medyo kahawig pa. So, ako, parang naniniwala ako. Pero syempre, 100% kailangan, to make sure maganda mag-DNA. Pero, yun na nga, sa atin, for almost 15 years, medyo masalimuot po tong issue na ito. Kaya nga po talagang ang tanging hiling natin is magkaroon ng DNA kung talagang gusto po nila na magpa-DNA sila at kasi dito sa mundo ng showbiz kailangan may ebidensya ka palagi Hindi po pwedeng i-claim mo na lang na wala kang ebidensya. Pero sa mga nakita naman natin na ipinakita po nilang mga bagay na talagang kumukonect dito kay Francis M. Parang marami tuloy ang nagtatanong kung totoo ba ito at ano nga ba ang naging reaksyon ng pamilya ni Mr. Francis Magalona with regards dito sa issue na ito. Ito po ay very trending po ngayon sa Twitter dahil marami po talaga ang nabulaga at nagulat sa issue ito kasi nga naman di ba tagal-tagal na wala ni Francis M. Tapos after 15 years bigla kang lilitaw what's your purpose. So dahil dyan, we jump dun sa Instagram netong si Miss Maxine Magalona at ang tanging niya lang pong sagot dito sa mga issue na to dahil kakapost niya lang nito. Shout out to everyone who's learning how to transmute sacred rage into act of kindness. So parang sinasabi niya imbis na magkaroon ka ng yung full of rage yung puso mo, i-convert mo ito into act of kindness. Alam niyo po kasi si Maxine Magalona kasi ngayon ay meron po siyang condition ngayon na talaga namang pinagdadaanan niya. Meron po siyang depression. Dumaan po siya at nagpagamot po ito And we do not know kung ano na po yung kanyang kung ano na yung development sa kanya pong kinakalagyan ngayon. And I hope na hindi naman po magiging isa to sa mga maipipintas at masasabi naman natin na magiging tama lang ang lahat ng ito kung sila mismo maglalabas ng tunay na ebidensya. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga commentary niyo patungkol sa last update natin. Unahin natin si V. Ruiz, mahigpit na ipinagbabawal sa batas natin ng involuntary servitude. Hindi pwede pilitin ng isang tao na magtrabaho kung ayaw na niya sa kumpanya. In short, forced slavery. Ang actual na resignation ay dapat 1 month pero kung may just cause ka, pasok ka sa immediate resignation. However, may consequences naman yung biglang alis sa kumpanya na walang dahilan dyan. Diyan naman papasok yung damage in favor sa kumpanya. Ayon. So, ibig sabihin po kasi si Miss Karen Aistro po ng mga panahon na yan, siya po ay wala pa sa legal age. Kaya po yung mga pumipirma ng mga contract at yung mga paper is ang pinaka-signatory po ng kanyang mga papeles is yung kanyang guardian na kanyang mami. So siya po yung talagang taga-pirma ng mga contract at yung mga offer po kay Miss Karen Aistro. Kaya I believe that it was Karen and their mother's decision na talaga namang mag-resign na. No, sabi po ni Plerida Lopez, sana ma-maintain ni Karen ang pagiging sweet, natural at humble. Wag sana siyang matulad sa iba na nagsimula ng pa-humble pero nang sumikat, tumaas na ang ere at pati pagsasalita medyo maarte. Manatili sana siyang nakatapak sa lupa para mas malayo pa ang kanyang marating sa larangan ng show business. Suggestion ko lang, mag-aral sana siya, i-budget niya ang oras niya between work at schooling. Dahil aminin na natin, pag nalaos at least may separate tayo siya, meaning may pupuntahan siyang kapaki-pakinabang na trabaho. True naman.
And tama po yun. Tignan niyo po yung ginawa ni Miss Atasha Debang. Inuna niya po talaga edukasyon. Kasi alam din ng kanyang mga parents na ang showbiz ay hindi panghabang buhay. May mga times na talaga na sa kabataan mo maaaring sikat ka, and then sa pagtanda or nagkakaedad ka na medyo lumalaylo na yung mga karakter na yung magagampanan, no? Sabi naman ni Miss Mendoza, Joby, correction, mother po ni Karen ang nag-resign dahil under 18 years old na siya. Mother niya ang nakapirma sa contract. Yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Guardian po ang kumipirma para kay Miss Karen Aistrup because she was very young. No, at wala pa siya sa legal age. And another comments coming from Miss Kristan Sanchez. Sabi nga, tamang desisyon ni Karen na sa E80 sumama. Kita naman ang lahat na nag-improve siya sa pag-host. Kung sa tape pa rin siya, hindi siya mapapansin unless matapatan siya sa show ng E80. Kita naman sa katibay ni Cassie, di mapapansin kung di dumating si Atasha. Muntikan pambawasan ang paglabas sa tape bulagta. Kung di lang kailangan tapatan si Atasha. True naman. Salamat po Ma'am si Kristan Sanchez sa inyo pong komento at palagi ang panonood dito po sa ating mga updates. And another comments coming from Mr. Tida Mateo or Miss Tida Mateo. Ay nako, mga tigilan yung batang si Karen. Huwag niyong siraan ang kinabukasan ng bata. Pero marami kasi talagang Siyempre, alam niya naman po, isa rin kasi yan sa mga ginagamit po na platform para po talagang pag-usapan ng isang tao. Kailangan may issue ka na ikakabit sa kanya. Sabi nga, good or bad publicity, still publicity po yun. And of course, another comments, Miss Arsenia Dula, mas maganda na nasa E80 si Karen dahil aalagaan siya dyan at sisikat siya dahil lahat ng hinawakan ng TVJ ay sumikat talaga. Basta Karen, manatili kang mabait at huwag magmalaki para sa marating mo ang kasikatan at huwag maging mayabang hanggang dulo. Hangang-hanga, heart. Ayon. Thank you Ma'am Shell sa inyo Dula, sa inyo pong komento. At alam ko pong malayo pang mararating ni Karen because she was very talented, beautiful, napakaganda ng mukha. At talagang masasabi mong may artista factor siyang may tuturing. Kaya talagang hahangaan at meron pong career yan sa TVJ. So salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.